Okay, bagsan po natin ating Bible sa 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9 verse 22. At bago po ako magsimula, i-acknowledge ko lang po yung presence ng wife ng aming pastor, Ma'am Digna Tokero. Okay, at ganoon din po yung mga anak po ni Pastor Tokero, Pastor Stephen Joshua Tokero, saka Sister Pebby. So pwede po tayong tumayo at basahin natin ang 1 Corinthians chapter 9 verse 22. Okay, kung nandiyan na po kayo, say amen. Okay, 1 Corinthians chapter 9 verse 22, basahin na lang po natin ng 2 beses before we pray. Ready, go. To the weak became I as a weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. Pwede pong isang beses pong muli. To the weak became as I weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. If every soul matters, if we really believe that every soul matters, then we need to do everything that we can do just to save some. Hindi natin maliligtas lahat, hindi natin kayang abutin lahat. But at least sa sarili natin, we know na masabi natin that we give our best just to reach souls of men. Men? So every soul of men. So tayo po muna yung manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami Panginoon sa inyong biyaya sa amin, especially sa lahat po Panginoon ng mga missionaries, lahat ng mga pastors, lahat ng mga workers, lahat po Panginoon ng mga taong naligtas at naging bahagi Panginoon ng bawat local churches na naririto, willing to support mission. We are thankful Panginoon because you gave us this privilege Panginoon na gamitin niyo po. At dalangin po namin Panginoon that in every blessing na natatanggap namin Panginoon, hindi namin makalimutan that we are all blessed dahil meron kaming mission, and that is to reach souls. As I pray Panginoon na hindi po kami ma-divert. Huwag niyo pong hayaan Panginoon na mawala ang aming hearts for souls. Huwag niyo pong hayaan Panginoon na mailagay ang aming attention sa mga material things. Help us, Panginoon, na makita namin ang value ng soul. And every time, Panginoon, na may makikita kami, Panginoon, nakakalalualam po namin, Panginoon. Anytime, Panginoon, pwedeng mamatay. At alam namin, Panginoon, na kailangan po nilang maligtas. And I pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, as we stand before your presence, nagpapakilala bilang mga pastor, nagpapakilala bilang mga missionary, nagpapakilala bilang mga lingkod po ninyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tunay na magkaroon kami ng heart for mission and not for anything else. At kailang po, Panginoon, na mag-glorify. And I pray for the Holy Spirit na kayo pang mag-work. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang lahat ng bagay na gawa ng laman. Tanggalin niyo po ang pride sa aming mga puso. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang selfishness sa aming mga puso. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mag-surrender sa inyong kalooban. Kayo po, Panginoon, na mag-work. At allow niyo po, Panginoon, na may preach sa inyong salita. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, pwede po tayo maupo. In the Great Commission, very familiar na tayo sa Great Commission. At ang pinaka-theme po natin is every soul's matter. Ang sabi po sa may Great Commission sa Mark chapter 16 verse 15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Every creature, every souls. Kaya hindi pwedeng Calvinism. Hindi pwedeng selected. Because every soul matters to God. Every creature, kailangan natin i-preach. Not just in the Philippines, Matthew chapter 18 verse 19, go ye therefore and teach all nations. So lahat po ng mga bansa, lahat ng mga places na merong kaluluwa. So the gospel of Christ must be preached to every person in all nations. Yan po yung Great Commission. Okay? So every saved person, especially we that are called and ordained by God, at sinabi natin, tinawag tayo, and I pray na every time nasasabihin mo yung word na yan, I pray na pag sinabi mo na tinawag ka ng Panginoon, hindi ka lang talaga tinawag na sarili mo. I pray na talagang tinawag tayo ng Panginoon.
And we will do everything na nais natin because of the gospel at hindi dahil sa support, hindi dahil sa privileges. Kapag sinabi mong tinawag ka ng Panginoon, ang sabi sa John chapter 15 verse 16, you have not chosen me but I have chosen you and ordained you. Ang Panginoon na nag-ordain that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. Hindi yung puro Facebook. Hindi yung puro kung ano-ano man lang ang mga bagay na pinapakita but walang nakikitang fruit. Pero ang kailangan natin, fruit that remains. That whatsoever you shall ask of the Father in my name. By the way, very powerful ang prayer ng isang taong tunay na naglilingkod sa Panginoon. Hindi kailangan magmakaawa. Dahil ang sabi ng Panginoon, if you're really doing the work of God, you will ask anything in the Father's name and He will give it to you. Hindi pulubi ang mga lingkod ng Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng puro prayer na parang pleading. Ministry is not a job to earn salary. Ministry is a work to win the lost. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for ye know that the grace of our Lord Jesus Christ, ito yung pinaka-pattern natin. Ang pattern natin that though He was rich, the Lord Jesus Christ is rich, the Lord Jesus Christ owned everything, yet for your sake He became poor. Ako naniniwala mas maganda yung meron kang sinacrifice. Doktor na nag-sacrifice ng kanyang profession for the work of missions. Yung may bagay kang iniwanan. Hindi yung pupuntahan mo yung mission kasi wala ka ng ibang pagkakataon, wala ka ng ibang option. Ang mission, He became poor. He was rich. He became poor for us. Hindi baliktad. That we go to mission as a poor to become rich. Sana ang Panginoon ang tinitingnan natin, hindi tao. Hindi yung na-encourage tayo kasi yung mga tao na to kapag naglingkod, merong ganito, merong ganito. Pero ang Panginoon, He is rich. He became poor, not poor to become rich. Pasensya na po, but if we really matters sa soul, nagsasacrifice tayo for the souls. So meron lang po akong tatlong statement ni Apostle Paul. By the way, ang title, Souls Matter Most. Souls Matter Most. Tingnan niyo po yung statement ni Apostle Paul, mamaya niyo muna yung sinabi, pwedeng wag muna ipakita yung statement ni Apostle Paul. But 1 Corinthians chapter 9 verse 9, buksan niyo po ang 1 Corinthians chapter 9 verse 9. Okay, basahin po. Sabi po dito, for it is written in the law of Moses. Paborito natin to eh. Thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out of the corn, that God take care of the oxen. Madalas gusto natin sabihin, huwag niyong bubusalan ng pastor. Huwag niyong bubusalan ng missionary. Kung anong gusto niya, ibigay niyo. Or he saith he altogether, verse 10, for our sakes, no doubt, it is written, that he that ploweth should plow in hope. Siya na nag-aararo, aasa sa pag-aararo, shall plow in hope, may pag-asa, and he that treasured in hope should be partakers of this hope. Siya ang nagtanim, siya ang nagpakahirap, dapat siya ay maging partakers. If we have sown unto you spiritual things, kaya ano sabi dyan sa may verse 11, if I have shown you,
spiritual things, ang sabi niya, is it great thing if we shall reap your carnal things? Di ba nagtatanim naman kami ng spiritual things? Di ba nagpe-preach naman kami? Di ba dapat ibalik nyo sa amin yung carnal things? At ang sabi niya, other be partakers of this power over you. Are not we rather? Di ba kung meron mang dapat na makinabang, di ba kami dapat? Pero tandaan natin, gustong-gusto natin yung words na yan. Sinabi ni Apostle Paul yan, but nevertheless, wag mong bubusalan yung wag mong bubusalan ng lingkod ng Panginoon. Dapat may partakers kami ng blessing nyo. Dapat kung ano yung blessing nyo, blessing din namin. Pero sinabi ni Apostle Paul, nevertheless, we have not used this power. Ang sabi ni Apostle Paul, sinabi ko sa inyo yan pero hindi ko yung ginamit. But suffer all things, lest you should hinder the gospel of Christ. Sabi niya sa verse 13, do you know not that they which minister about holy things live in the holy things of the temple? And they which wait on the altar are partakers with the altar. Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live the gospel. But ang sabi niya sa may verse 15, but I have used none of these things. Tignan yung verse 15. I have not used these things. Gustong-gusto natin yung 1 Timothy chapter 5 verse 17. Let the elders that rule will be counted worthy of double honor. Si Apostle Paul din nagsalita. Pero ang sabi ni Apostle Paul, but I have used none of these things. Nakikita niyo yung ibig sabihin ng Apostle Paul? Verse 15. At ang sabi niya, that it should be so done unto me, for it was better for me to die than any man should make my glorying void. Sad to say, and I think hindi lahat ng pastor hindi lahat ng pastor, mas matindi yung stress natin sa mga need natin. What we deserve, but not God deserve from us. Alam niyo kung minsan, nakakalungkot. No, naririnig natin madalas to. Nakakalungkot sometimes, mga missions conference, maririnig nyo ito, sasabihin nila, huwag nyong bubusalan ng pastor. Kapag bumili kayo ng grocery sa kaliwa, ibigay nyo rin. Dapat pag bumili kayo ng grocery mo sa family mo, dapat bigyan mo rin yung pastor mo ng isang grocery. Pag bumili ka ng Rolex, dapat yung pastor mo may Rolex din. Kapag bumili ka ng kotse, dapat yung pastor mo kotse rin. Dahil double honor yan, kapag 5 million yung kotse mo, dapat yung pastor 10 million. O gusto mo 18 million. Sometimes, sasabihin natin yung mga bagay na ito na gustong-gusto natin, pero si Apostol Pablo na nagsulat, ang sabi niya, I have not used these things. Hindi ko yung ginamit, neither have I written these things. Hindi ko nga ito sinulat para gawin nyo sa akin. Basahin nyo ulit. Sabi, I have not written these things that it should be done unto me. Are we called? And yet, kapag mag-preach tayo, grabe. Na para bang sinasabi mo yung mga miyembro mo na, kayo dapat naka-schedule. Iba yung love gift sa pastor, iba yung love gift sa, kulang na lang, pati yung aso at pusa ng pastor, meron ding love gift.
Ang preaching para sa lost, dapat ang concentration lost, pero ang preaching para na sa pastor. Pasensya na po kung magalit kayo kay Apostle Paul. Siyang nagsabi niyan. Kaya yung first point, I abuse not my power in the gospel. Dahil sabi ni Apostle Paul, siya mismo nagsabi, I have not used these things. And verse 18, what is my reward then? Sabi ni Apostle Paul, ano magiging reward ko ngayon? Verily that when I preach the gospel, I make the gospel of Christ without charge, and I abuse not my power in the gospel. Sana kung paborito natin yung muscle not the ox, sana kung paborito natin yung tinatawag natin na double portion, si Apostle Paul ang sabi niya, I have not used my power in the gospel. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 19, He saith unto them, follow me and I will make you fisher of men, not congressmen. Balikan natin ang lulutong natin magsalita na tinawag tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, fisher of men. Bakit iba pang priority? Bakit iba-iba pa ginagawa? Let us teach every member sa church, every young people natin, every Sunday school teacher natin, every Bible college student, to seek for the lost, not to dig for gold. Seek the lost, not gold. Kaya ibang-iba talaga yung may iniwan. Alam niyo, kapag iniwan mo ang profession mo because of para sa Panginoon, alam niyo, hindi ko sasayangin yung sinacrifice ko na iniwan ko yung profession ko. Tapos pagdating sa ministry, hindi ko patutunayan na talagang tinawag ka. Ang problema ngayon, maraming Bible college. Maraming Bible college, wala pa kayong napatunayan, wala pa kayong sinacrifice. Tapos kapag mag-demand kayo ng support, grabe. Tapos kapag nakatanggap na kayo ng support, nasarapan na kayo sa love gift, kapag pumupunta kayo sa mga conferences, patawad po. Maya-maya nagbabago na yung cellphone, nagiging iPhone. Maya-maya nagbabago ng style. Maya-maya hindi na sanay sa mga local, original na. Missionary ka pa lang, wala ka pa sa mission field. Wala ka pang nasacrifice. Kaya pagdating sa mission field, konting problema lang, uwi na. Quit, why? Wala kang sinacrifice eh. Pag may sinacrifice ka, iniwan ko yan. Naniniwala ako sa Diyos na iniwan ko yung aking work, yung aking profession. Nang naglingkod ako sa Panginoon, alam ko pakakainin ako ng Panginoon. Hindi ako naniniwala na hindi ako pakakainin ng Panginoon. Why? I sacrifice something for the Lord. Ngayon, hindi na sacrifice ang bukang bibig. Love gift. Ngayon, ang bukang bibig, INC, I need cash. GCash. Pero honestly,
Kung wala ka talagang sinacrifice, wala sa puso mo yung ministry, pupunta ka lang sa ministry for money. Aminin natin yan. Pag wala kang sinacrifice. Totoo yan. Kaya ako naniniwala mas maganda makita mo talaga may sacrifice yung tao. Meron siyang iniwan. Meron siyang pinagpalit sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 9 verse 15. Point number 2. But I have not used none of these things. Neither I have written these things that it should be done unto me, for it is better for me to die than that any man should make my glorying void. Verse 16, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid unto me. Yea, another statement, Apostle Paul, who is unto me if I preach not the gospel? First statement, Apostle Paul, I have not used this gospel. I have not used this power yung power niya in the gospel. Second, who is unto me if I preach not the gospel? Ang maririnig mo sa tunay na naglilingkod, kapag hindi niya nagagawa yung dapat niyang gawin, who is unto me? Marami na ngayon ang naririnig natin, wow is unto me. Puro pakita ng mga success sa ministry, sa Facebook. Ano yung pinapakita? Kung ano-anong gamit. Pinapakita yung relo. Ipapakita yung sapatos, ipapakita yung belt. Kailangan pa bang ipakita yan? Ang nakakatakot, baka kapag branded ang brief mo, ipapakita mo rin no? Woe unto me. Sometimes ang Facebook nagiging wow unto me. Displaying the material things pero wala nang display ng spiritual things. Ang mga letter ngayon na natatanggap ng mga churches report, wala nang gaanong pangalan ng tao na nasisave. Tao na nababaptize. Churches na na-establish. Ang madalas mo makikita, places na pinupuntahan. Every soul matters. Tayo ang example, dapat tayo mismo matuto tayong mag-sacrifice. Kung tinawag ka ng Panginoon, ipakita mo yung sacrifice mo. Sometimes may mga iba, magkukumpara ng ano. Alam nyo, isang privilege, kagabi nakausap ko si Pastor Ray. May mga iba gustong-gusto natin gayahin. Magbi-business kaya ako. Ito sa idadahilan pa natin ano. Sige, subukan mo lang. Kung kaya nyo yung ginagawa niya. Kaya mong ibigay ang 90% ng kita? May mga iba pag nagpastor, tapos nag-business, hindi nga binibigay ko minsan pati tithes hindi nga binibigay na naglalagay ng para sa misyon Kung kaya mong mag-sacrifice ng 90%, kung kaya mo yung ginagawa nila na pagsasacrifice, using the business para sa gawain ng Panginoon, para may maligtas na tao, walang problema. Pero kung gagamitin mo ang business para sa'yo, woe unto me. Woe unto me. Si Apostle Paul, one of the great preacher, one of the great missionary, and yet maririnig nyo pa sa kanya yung word na woe unto me.
Na para bang palaging sinasabi ni Apostol, kulang pa. Kulang pa. Ang dami mo nang ginawa, kulang pa. Yung ibang wala pang nagagawa, ang iniisip nila, kulang pa ng pera, pero yung kaluluwa hindi nakikita. Si Pastor Lee Robertson, yung mga days before siya mamatay, binanggit niya yung word na, oh, if I have more faith, I should have done more. Ang dami niyang nang nagawa. And yet, nang mamamatay na siya, parang sinasabi niya, sana nagkaroon pa ako ng mas malalim na pananampalataya para mas marami pa akong nagawa. Si Schindler's, nung nakita niya yung mga tao na naligtas niya mga Jew at binigay sa kanya yung singsing, nung nakita niya yung singsing, umiyak siya, sabi niya, yung singsing na to, kung binenta ko to, sana meron pa akong naligtas na ibang Jew. Tapos tayo ngayon, aminin natin to sometimes sa tayo ngayon. Kapag meron tayo, grabe ang kapit natin para tayong ayaw mong bitawan. Ayaw mo mag-sacrifice. Pastors, sa mga pastors po na, ang world mission hindi po sa malalaking pastor, mga malalaking churches lang. Kahit maliit na church, pwedeng magbigay. Ang ginamit ng Panginoon para magbigay kay Elijah, widow of Sarephat, handful of meal, little oil. Walang-wala sila pero nagbigay. Ngayon, tayo gusto puro kabig, ayaw magbigay. Huwag kang magtataka, ang mga miyembro ang hirap magbigay kasi tayo mismong nagtuturo sa pulpito, ayaw magbigay. Tapos nagre-reklamo ka, hindi ipoprovide ng mga hindi nakikita ng miyembro yung need mo. Kung ano-ano ang ginagawa mo pagtaas ng sapatos para makita yung need mong butas yung sapatos mo, wala pa ring effect. Tinataas mo na yung para makitang butas na rin yung... Pero sabihin ko sa inyo, hindi nila nakikita yung need mo kasi hindi mo rin nakikita yung need ng mission. Masyado tayong selfish, so ang tao selfish din sa atin. Pwede ba ipakita yung Luke 6:38 lang? Luke chapter 6 verse 38. Okay, bilangin nyo kung ilang word meron sa Luke 6:38. Ilang word meron sa Luke 6:38. And it will determine kung promise yan o command. Ilang word ang meron sa Luke 6:38? 40. Ilang word ang para sa'yo? Isa lang. Lahat ng 39 sa Diyos. Pero iniiwasan natin ang Luke 6:38 kasi ang una natin nakikita, give. Selfish. Pero ang sabi ng Panginoon, before niya gawing promise yan, ito ang promise ng Panginoon, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. Gusto mong mahalin ka ng mga miyembro? Give. For with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. 40 words. 39 para sa Diyos, isa lang ang gagawin mo, lugi ka pa. Isa lang ang gagawin mo, lugi ka. Hindi mo na-experience yung 39 because hindi mo ginagawa yung isa na para sa'yo. And that is to give. Kung ang church natin hanggang ngayon selfish, walang world mission, hindi tayo nagsusuporta ng missionary, hindi tayo nagiging blessing sa ibang work, huwag kang umasa. Yung mata mo, mananatiling nakatulala lang yan. Nakanganga ka lang. Pero hindi mo ma-experience ang blessing.
Because hindi mo man lang ginawa yung sinasabi ng Panginoon na isa lang, and that is to give for the souls of men. Isa lang. Give. Sana pag tumingin tayo uli sa harapan ng Panginoon, nang nakikita natin yung compassion. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 35, "Say not ye, there are 4 months and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields." Look on the fields. Not look on your pocket. Huwag dun sa field mo, dun sa field ng Panginoon. At kapag tumingin tayo, Matthew chapter 9 verse 36, "But when he saw the multitude, he was moved with compassion." Meron siyang awa. Amen? Sana ganito tayo, may ginagawa tayo. Dapat may awa tayo sa Panginoon. May awa tayo na nararamdaman. Amen? Ang daming sinulat ni Apostle Paul. Ang sabi niya sa Romans chapter 1 verse 14, "I am debtor to both Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise." Romans chapter 10 verse 1, "Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." Makikita niyo mga statement ni Apostle Paul, 2 Corinthians chapter 4 verse 11, "For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus Christ might be made manifest in our mortal body, so then death worketh in us, but life in you." Palaging sacrificial. Acts chapter 20 to 20 verse 24, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself." Nakikita niyo ang selfishness ni Apostle Paul? Pataminin natin to. Kung hindi mo na nakikita yung bawat kaluluwa na yung mahalaga, because we are selfish. Nagiging selfish tayo. And last, 1 Corinthians chapter 9 verse 22, "For the weak became as I weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some." Do not allow, isang bagay na makikita natin dito, sabi ni Apostle Paul, if anything pwede niyang gawin para lang may maligtas, sana ganun pa rin tayo, no? Gawin natin lahat ng kaya natin gawin, may maligtas lang. At tingnan niyo kung anong klase ng ugali ni Apostle Paul, verse 12, 1 Corinthians chapter 9, verse 12, "For others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ." Do not allow your self-interest to become hinder of the gospel of Christ. Dapat ang pinapangaral mo, Bible. Hindi mo pinapangaral yung networking sa pulpito mo. Amen? Sometimes we use the power in the gospel para sa sarili natin, na i-hinder natin yung salita ng Diyos. Alam nyo, nakakalungkot ano? Dati pagka sinabi mong, pag merong pulis na pumara sa may sasakyan, tapos nagkamali ka, hingi ka ng tawad, tapos sasabihin mo, "Pasensya na po pastor po ako sa ganito." Sasabihin, "Ay, pastor." Ang laki ng respeto sa pastor ngayon. "Ay, pastor ka? Ilan ang pastor sa kulungan?" Kaya kung minsan, pag hinuli ka, magpatikit ka na lang. Tapos ngayon, pag sinabing baptist, gano'n na naman. Kasalanan lang ng isa yun. Bakit damay lahat? Because of self-interest, naihinder yung gospel, hindi na pinaniniwalaan, hindi na napapaniwalaan ng ibang pastor, hindi na pinaayaw na umatin sa isang Baptist church because of one self-interest. At sana wag na natin dagdagan. Yung self-interest natin pwedeng mag-hinder
Pero sabi ni Apostle Paul, hindi ko ginamit yung privilege na yan because I don't want to hinder the gospel. 1 Corinthians chapter 9 verse 15. Ang sabi niya, but I have used none of these things, neither have I written these things that it should be done unto me. Ang sabi niya po, it is better for me to die. Grabe yung pag-ibig ni Apostle Paul sa gospel, no? Ang pag-ibig ni Apostle Paul sa gospel, kaya niyang mamatay for the gospel. Pero sabi niya, Lord, kung hindi rin ako magiging maayos, patayin mo na ako. It is better for me to die to hinder the gospel. It is better for me to die kaysa naman maging hindrance ako at ma-open yung mga tao at hindi na sila magsuporta sa gawaing misyon because of bad BO. Bad opportunista, no? Bad seeds. 1 Corinthians chapter 9 verse 19. For though I be free from all men. Ang sabi ni Apostle Paul, yet I have made myself servant unto all. Mahalaga ba sa atin ang mission? Then be a servant, not a master. Be a servant, not a master. Huwag nating tingnan ang word na minister, ibig sabihin servant, hindi master. Hindi tayo pinaglilingkuran, tayo ang naglilingkod. 1 Corinthians chapter 9 verse 25, and every man striveth for the mastery, is temperate in all things. Now they do it to obtain corruptible crown, but we an incorruptible. Aim for something incorruptible, not the crown of this world. Gusto natin yung crown of this world. At kung tayo ay tinawag na bilang missionary, 1 Corinthians chapter 9 verse 26, I therefore run not as uncertainly, so fight I not as one that beateth the air. Pag tinawag tayo ng Panginoon bilang lingkod ng Panginoon, magplano ka. Hindi wala kang patutunguhan. Deputize ka lang ng deputize. Wala kang plano. Suntok sa buwan. Sana tamaan ka. Ang ministry, pinag-iisipan. Ang ministry, pinaghahandaan. Ang ministry, gagawin mo lahat for the sake of soul. Hindi yung para bang paggising mo, saan ba ako pupunta ngayon? Titingin ka sa Facebook, saan bang merong missions conference ngayon? Uy, meron sa Pigkarangan, sawa ang pagkain, punta ako doon. Anong plano mo? And last, 1 Corinthians chapter 9 verse 27, kung magagalit po kayo, magalit kayo kay Apostle Paul, amen? Puro sinabi ni Apostle Paul, but I keep under my body, bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Pinamamanik ko lang po, bilang mga lingkod ng Panginoon, disiplinahin natin sarili natin. Disiplinahin natin mga sarili natin. Huwag tayong garapal. Huwag tayong nagdidiman. Huwag puro yung sinasabi mo, I deserve this, I deserve this, I deserve this. Sabihin mo sa sarili mo, God deserve this, God deserve this, God deserve this, God deserve this. Wala tayong deserve this. I-disiplina natin yung sarili natin. Honestly, tinitingnan ko nga yung katawan ko, kuminsan na-open ako eh. Pag tumataba ka na sa ministry, pasensya na po pero para bang
Di ba pag nakita tayo ng mga miyembro na parang bang tumatawa, Pastor, parang parang hindi na yata. Pero grabe talagang gawin na pag dito sa Pigkarangan, isang araw lang talagang tataba eh. Pero alam nyo, sana hindi tayo bansagan ng mga tao na para sa sarili mo lang ginagawa mo eh. Hindi para sa ministry. Sana maramdaman ng tao kahit hindi ka nila kilala na ang ginagawa mo hindi para sa sarili mo. Kasi Apostle Paul, kung gustong-gusto niya yung statement Apostle Paul, let me leave yung 3 statement Apostle Paul, I abuse not my power in the gospel. Second, woe is unto me if I preach not the gospel, and last, that I might by all means save some. Sana yan na lang i-memorize natin na statement ni Apostle Paul because soul really matters. Tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, ng message. Kayo pong muli, Panginoon, ng malalahati at may taas. In Jesus I pray.